We are on the last series, so kami yung makakasama yung casters for this match. It's gonna be Liquid versus Zero Tenacity. Ganda yung pinakita ng Zero Tenacity kahapon, pero yun na nga. Tingnan natin kung kaya nilang tibagin etong Team Liquid. Anong masasabi natin dito, Mike? Laki ng stock eh. Parang alam mo nang hindi alam na rin ng mga tao kung sino mo nanalo dito eh. Nakita mo yung odds kanina? Stacked against Oo them? nga eh. 9? Hindi nga umabot ng 1.1 yung odds. Ito yung odds naman, 1.06 something yung mga live odds natin. Head-to-head matchup. Kami versus Mickey. Kami sama. Mas mataas yung win rate nila ganyan. Pero yung mga nakakalabang kasi nila, mga sakto na tier. Ito yung mga nakakalaban na ito. Kaano nila eh. Puro tier 1 eh. Hayop na picture yan. Tingin mo naman, Mike. Kasi sobrang ano pa ng Zero Tenacity. Kulang pa sila ng mga pictures. Hindi pa HD yung pictures nila, no? Wala pa masyadong stock. Pero I think, ano dito, merong magandang laban na paparating. Kasi tinalo nga kahapon ng Zero Tenacity etong Virtus Pro. And we are on the drafting na, mga kaibigan. Okay, nakuha ng Zero Tenacity etong Lynx. Oo, pero counter agad. Kinuha na agad dito ng somewhat panghuli kay Klings, diba? One of the hero din na mahirap takasan na Klings. Will require you to build Pike if ever, diba? Slardar lang. Eto na. Ang pang-reveal agad sa Klings, sabi nga ni Mike. At Grabe yung odds talaga. 9, hindi pa ginawan 10, nahiya pa. So pag nanaro Zero Tenacity dito, paldo, yung mga naka Zero Tenacity. may papaldo ba kayong ubaga? Walang Hirap. Tignan natin sa draft. Okay naman yung mga players na itong Natong Zero Tenacity, palag-palag naman eh. Pero Liquid kasi is Liquid eh. Kaya pala wala dong laro si Abit kanina kasi papalitan ng Kiyotaka. Direct, tama ba yan? Meron ba tayong source dyan na papalitan na si Abit ng Kiyotaka? Imposible yan, boss. Si Bull ba yun eh? Abit yun eh. Bull ba Abit yun eh? Uy, Trent nakuha nga dito ng Team Liquid. Dito pa, no? Lalamangan talaga nila sa vision yung Zero Tenacity. Hirap maglaro ng Klings pag may Trent eh. Pwede kang pwede kang magugulat ka, nakikita ka na pala, nasusundan ka na pala ng Trent. Hahambalusin ka na lang agad. Tapos ang ambalos niya kasi may hold. Oo. Yun yung mahirap. May kutong. Oo, kutungan ka talaga. Tapos darating yung Slardar bigla. Wala sila ng pang save. Baka nanuntok daw si Abit kaya seryoso ba kayo sa mga comment yung boss? Check ko nga. Langya kayo inanin niyo ako sa madaling araw Virtus. Hindi. Imposible yan, boss. Excuse me. Yan. Inom mo na ng mainit-init na inumin. Madaling araw. Kakabuhay lang natin eh. Gusto mo Wait lang yung painit? sa comment ng Facebook wag na ako siyan. Gusto mo painit? Punyeta ka. Diyan ka talaga magaling. Clockwork naman yung kinuha dito ng Zero Tenacity. As for their possible position 5 din, baka isama nila yan sa Klings, given na Clockwork is okay against Slardar. Pwede mo siyang pigilan. So parang yung draft ng Zero Tenacity, pago, hindi pwedeng defensive. Ang hirap maglaro ng defensive sa dalawang support nila. Which is okay din naman, at least, diba? Ayun naman yung hinahanap natin na may counter din sila ng vision kahit paano with the skill ng Clockwork. Pwede nyo makita yung movement dito ng Team Liquid, especially when taking Roshan. Dahil yung Team Liquid, kumuha lang to ng carry na right clicker talaga. Pwede mag-Roshan to ng early. Doon magiging useful yung Clockwork na pick. Yun na nga. Uy, Shadow. I mean, pwede pa rin naman mid SF. Ayun naman most likely yung scenario. Pero if i-carry nila to, masakit. Ang taas nung chance na makapag-Roshan sila agad if ever. Okay na kasi yung okay na kasi if range carry man yung kunin ng Team Liquid, malakas yung kasamang 5 eh. Oo. Minus armor strat nga dito, man. Shadow Demon. Diyos ko. May pang save pa dito bigla yung Team Liquid. Nakakabisit kalaro yung support nila. Seryoso nga talaga. Ang taas ng chance na maka-free hit yung SF if if carry man. Pero kaya naman ng Klings, yan yung maganda. Daanan mo sa Ags.
Huwag lang talaga kayo papadarag sa lane. Pag nadarag kayo sa lane, kawawa Anong kayo. kulang dito sa Zero Tenacity para makapalag, no? Initiator. Maliban sa Clockwork. Yung lane na maganda. Bad na yung centaur eh. Mahirap din mag-Mars sa ganito eh. Shadow Demon eh. Dire team ban. Beastmaster. So, okay yan. At least, ito yung hero na semi mahirap din naman pahirapan sa lane kahit Trent Shadow Fiend kayo. Basta yung kasamang Hoodwink ay laging present. So, ano sila? One target hero masyado yung gusto ng Zero Tenacity. Dito. Kaya naman, SF lang patayin nila dyan. If carry man yung SF pa, malaki na mawawala sa liquid. 5 seconds remaining. Hindi talaga naglo-load yung comment sa direct Facebook. Oo, kanina pa yan. Ano na lang natin, i-browse na lang natin dito sa Dire team ban. i-browse ko na lang dito sa Kuya Nick. Mid SF yata nila. Banang kop eh. Pag ganyan, pwede nga mga mag-TA na lang dito si Mickey. Shoutout daw kay Johnson. Hindi pa Johnson, wala pa si Miracle. Huwag nyo na hanapin si Miracle. Imposible yun. Kaya nga Miracle eh. Miracle na makakabalik siya. Remaining. Masyadong ano na si Idol eh. Masyado ng ano nga to? Masyado ng napag-iwanan talaga. Pwede naman makabalik, pero Pwede. mahirap makasabay. Mahirap in terms of like his health. Yun naman yung balita natin. Pero we're still hoping na, di ba? May milagro dyan kay Miracle. Pero back to dito sa dalawang teams. Queen of Pain. Magdo-dominate sa Queen of Pain sa Shadow Fiend at Slardar. So binan na lang dito ng Team Liquid. So may 50 lang talaga yung Zero Tenacity. Isang carry, isang medium binan nila. 5 seconds remaining. Baka mag-TA lang talaga Liquid kung imi-mid SF nila to eh. Mm-mm. Ang maganda pa naman dito sa Liquid, lalamang kasi sila sa drop. Mataas na chance na ganun yung mangyari since last pick sila. Tapos maganda na agad yung 4 heroes nila. Dire team pick. So last pick yung Zero Tenacity. Malalaman natin dito kung ano ba ang Beast Monster. Mukhang mid SF nga, depende na lang sa magiging last pick ng Zero Tenacity kung kailangan i-adjust. Cough in boban eh. Nisha 10 SF. seconds remaining. Okay lang naman. Ace Aslardar. 5 seconds remaining. Si Mickey, tingin ko magsha-shadow fiend din si Mickey. Gusto niya maka-range ng mga core. Yun yung napapansin ko sa kanya. Storm Spirit. Medyo palag-palag yung Storm sa SF ah. Mm-mm. Magti-TA ba kayo? O i-carry SF na lang. Kuha na lang kayo ng mas okay na mid. Ember. So Shadow Fiend carry nga dito. Ang napag-desisyonan ng Team Liquid. Nakita na foresee na naman natin to na kung ano yung mga possible gawin ng Team Liquid. For Zero Tenacity, ang ganda rin naman ng draft nila. It's just that ayaw mo maglaro ng paback o parang defensively talaga sa ganitong draft. Gusto mo kayo yung nauuna. Mas nakakapwesto yung clinks niya, especially gustong gusto ng clinks na nasusulit yung ags na kukunin niya later on. Bakit 4 teams ang qualified dito sa Western Europe? Team Tapos Liquid pa rin, isa lang sa C. Actually, hindi lang sa C yung isa. Sa China, sa South America, sa iba pang region. Western Europe, siguro doon talaga yung yung masasabi natin na balagbagan talaga ng mga teams. So, deserve naman ng Western Europe. Deserve nila. Masasabi ko sila yung pinakamalakas na region so far. Kahit kailan naman mga boss, nagtaka pa kayo. Lagi namang pinakamaraming kinukuhaan yung Western Europe. Since andyan talaga yung malalakas at mga metamaker na player eh. Hindi yung ko dito magkakaroon pa tayo ng upset. I like to see na magkakaroon ng upset. Ang hirap din kasi dito talaga na Ano ba Teka, tignan ko yung ito. Masasipa lang ako. Oo. Ano pa yung mga katanungan nyo dyan mga bossing? Tanong-tanong na kayo. Pag natalo sila dito, kalaban nila na V. Kung sino matatalo pala, I mean. So, sino mananalo will qualify na. Yun yung maganda. Feel ko Nauna kasi na yung mouse. Arangan talaga to ng Liquid eh.
Eh, Liquid ba naman? Sobrang ano na ng Liquid. Gutom na yan para makakuha ng mga title sa major tournaments. So this is our first game sa ating best of 3 series. One-sided ba? Bigyan lang kami ng magandang palag dito, Zero Tenacity. Say tayo dyan. Yung lane kasi nung SF madali lang. Hindi ka naman ganoon matatakot sa Beastmaster Hoodwink. Lalo na kasama mo sa lane Trent Protector. Ang possible may hirapan lang dito talaga yung top. Yan. Pwede pumalag yung top ng Zero Tenacity. Clinks ano naman yan Clinks Clockwork naman So, pinili nga nila dito yung Beastmaster knowing napuputol ang mga puno, no? I guess Maganda- it's strength na pick, no? Maganda to pag naisahan ta ng Zero Tenacity ngayong ngayong drop. 30 seconds to battle. Ngayong game number 1. Ito talaga yung dapat din sila defensive. Pero hindi siya kumuha dito ng Wild Axe. No? Maganda sana mag-spam na siya early. Pamo lang puno. Oo. Ako kukuha naman din mamaya yan. Kahit level 1. Sabagay. Pero baka hindi niya problemahin kasi hoodwink naman kasama niya Pag hoodwink naman yung kasama mo, wala kang problema masyado sa trend. Battle begins. May pang ano ka naman kasi like pumapasok sa trees na skill. Diba? Makakapag-vision naman yung hoodwink sa'yo, madudura ng mga boar mo. Pag walang papabot lagi sa SF, Grabe naman yung ginawa dito ni Muso. grabe ba? Mamibisit lang talaga. Mamibisit siya early. Paribish ka na isan, liquid pa kaya daw dito nung Zero Tenacity. Eh kung nag plus 1 kayo, maganda. Malaki yung odds. Patay, may kamera. Kasi mismo yung 2-0 dito na odds, 1.3 yung yung pwede nyong panalunin. So kung may plus 1, siguro could be 2.4, mga ganon. Ganun boy. May kags na mataas, may windlay. So boy, si Moose dito sa may tap kasi wala siyang salve. Saan ipabarating sa kanya na na item salve? Uy, naku, Para pag makabalik nahanap siya pa sa ni lane Box agad. itong courier. Sa snipe niya pa. Tango lang Oo, din. parating na yung Tongo. Ay, swerte. Ayun lang. Kala ko makukuha niya dito. Casual harassment. Visit talaga. Baka din matamaan mo lagi ng ganyan si Boxy para mabusan ng mana Hindi makapagtago-tago. Yun din. Pero mid lane nga, mga idol. Palapalag yung Ember. Kailangan lang yan magano. Card ng level 2 flame guard, okay na yun sa lane. Pero sa lahat ng ng mga Spirit Brothers sa mid, Storm talaga yung pinakamadaling makadominate, no? Siya naman May talaga lamang. konting edge talaga siya. Range hero, may good against me. Kasi the rest puro melee Tapos yung skill niya good against melee yung static remnant tsaka yung overload. Tapos may vortex pa kaya siya talaga yung pinakalamang sa Uy! spirit. Dito Naputol agad? naputol lang. Ayun lang, miscommunication. Hindi. Pinutol na yan ni Mickey. Yung puno. Ang bilis ng kuminya doon, Hindi yun sa sa axe. Na bawas din yung coiling blade niya on cooldown I see. Dire's middle tower is under Swerte nga doon si Mickey. Possible na pwede siyang pasukin. So laning phase lang Magaling. muna. Laning phase na lang. Ano pa naman, madali pa naman gawin yun pag pag yung acorn shot ang gagamitin siya. Pero pag yung sa mga puno, mahirap kasi kung anong puno ko connect Oo nga eh. May nakapag Zero Tenacity ba dyan, guys? Meron na yun yung sa Twitch. Gusto ko may pumaldo dito eh. Sure yan, kaso mahirap kasi. Ang hirap magpabulag sa odds. Kung yung kalaban, Falcons, pwede ba kasi yung mga teams madalas nakakaisa sa Falcons Gustong gusto nagdodota ng team na yun Hindi napapansin ko yung Falcons masyado. Sobrang lakas lang nila sa mga major tournament, no? Pero Pag pagdating mga sa ganito, nagpapaisa talaga. nagpapaisa. Paisa naman minsan, di ba? Pagbigyan mo naman, di ba? Sobrang lakas nila eh. Okay lang yun daw. Okay lang makaisa yung kalaban basta makapag-qualify sila. Wala pa tayo masyadong safe na safe. Dito yung ginagawa sa top lane. As it is naman kasi. So, yung rotation din ng mga supports dito, probable pwede pa naman i-rotate yung Storm. Gusto ko makita yung mga
yung isa-shotdown yung Storm habang wala pang ulti. Oy, Abed. So pumatay dito ng Storm. Slither of HP and gamit pa dito ng ano, ng Fairy Fire. Yung kanyang Slither of Fish 1 second, no? Naharap mo si Abed ah. Nabanggit mo ah. Ay, si Abed pala, bobo. Si Abed pa yung nasabi ko. Mismo sa Abed Storm, kasi yung ano nila eh. Storm ano, Storm member no. Oo nga. Bobo si Abed kasi kanina naglalaro. Sorry. Akin na. Pero okay na, buhay na dito yung Storm Spirit sa mid. Sinisha pala to. Muntikan lang. Buti talaga may Fairy Fire yung Storm Spirit na yun sa mid. Kung wala ang Fairy Fire na nagamit agad kanina pa, patay na siya dun eh. First blood sana sobrang laking advantage nun for Ember. Kasi di ako makaget over yung sinasabi kanina na ano. Wala yan. Hanggat wala pa Mema lang, nilalabas no? na ano. Official statement. Yun yung nangyayari guys ha. Mamunahan mag-6 niya na to, ni siya. Umuwi, napilitan kasi umuwi. Yung sa may baba naman, naabutan at naabutan yung borlagi ni Migay eh. Hindi ko na-miss si Abed kasi. Si Abed kasi yung ano, yung natatapi kanina eh. Gulat ako, narinig ko si Abed eh. Kahit ako nagulat ako sa sarili ko eh. Napa-double check ako sa team. Wala naman sabi dito. sorry Mike. Okay lang. Alas 3:30, mag-alas 3:30 na guys ha. Ayan. Sa jungle ka na boss, pa level 6 ka na dyan sa dalawang camp. Better be safe than never. Ay hindi siya magpapa level 6 doon. Ibablock niya lang yung CS niya. Easy. Hindi okay naman. Busy naman kasi yung dalawang support na side lane. Sinalabog yung sarili niya eh. Football ka sa akin. Ay, iba yung tinamaan. Illusion. Illusion no? Nagkaroon ng konting bug no? Okay Or naman. isa lang dapat tamaan nun. Hindi sa doble-doble, mga ganun. Confident naman daw si Warwick. Nare-report naman ng mga kampi niya na okay, hindi naman umaalis yung dalawang support sa mid. Ay sa mid sa side lane. So, hindi naman daw siya marorotatean basta-basta. And look at this, nag-ready na rin si Moose ng ward para sa rotation ng Shadow Demon. Diyan naalala ng Ember pag power up yung usapan. Meron na siyang remnant to check din. Diyan siya mas lamang sa Storm. Sige, lamang ka muna Storm sa laning phase. Yung mga static remnant mo na spam. Ah, Pero so sa wala power up, tayo dito. Dinahan sa galaw ni Yan, oh. Nisha eh. 2, Flame guard lang talaga. 1. What? Flame guard lang talaga siya ng puhunan mo yun pag Storm katapat mo. Tapos wag ka lang pa-normal na sobra. Drag mo lang lagi yung creep sa'yo. Oo, nagkakalambingan na naman sa Twitch oh. Kahapon pa yan sila. Kahapon pa kayo dyan na naglalambingan sa Twitch ah. Stats to ano? Stats ang kinuha ni SF, hindi siya na level 2 agad. Presence of the Dark Lord. Bakit gusto yung stats? Mas mataas si HP. Sa bagay, yung minus armor, di mo naman agad gagamitin eh. You see. Mas okay kumuha ka ng stats, mas gusto mo ng maraming HP, lalo na ganito yung kalaban mo, Beastmaster tsaka Hoodwink. Shoutout ka nila Boss AJ sa Facebook at saka A-Rod. Boss A-Rod. Nababasa lang namin dito sa cellphone yung sa Facebook ah. Kasi medyo naglalag dito sa ano eh. Wala. Logo lang ng Facebook nakikita namin sa sa screen. Tulog na daw ako. Sige lang, bawin na lang tayo mamaya, di ba? Conserving energy lang tayo dito eh. Kayo naman. Innate na pala Necromaster, yes. Dito sa top. Gusto nilang maka first blood. Pero si Mickey, Ayun na, iniwan kasi ng Hoodwink. iniwan ng Hoodwink at mapa first blood dito yung Beastmaster. Oo, alam nyo na yung mga sir. Protoss by Kunik, if you got questions, PM nyo lang yung page at may sasagot sa inyo dyan. 24/7. Pero good start for Team Liquid. SF ay nakakuha. Sobrang mahihirapan. Lalo ngayon yung Beastmaster dito sa may baba. Naku po, wait, may Instant rotation Falcon Blade yun agad Oy, ganda ng stun. Ganda din ng palubog. Makakalis pa. Pero on the Pwede siya lumapit, other side, it's bushwhack para ma-prevent dito yung respondent ni Nisha. Connecting onto 2, that's the searing chains. So out muna. You will have the amplified damage. Priority na lang dito ng Ember sa mid. Apat silang nandun. Binuusit lang sila ng simpleng simpleng tago lang. Radiant's bottom tower is under attack. Nga talaga. Sayang oras nung lalo na yung Hoodwink. Sayang na oras yung Hoodwink doon. Nag-rotate siya sa may top in order na mabigyan ng kill yung Clinks. Ang nangyari, namatay pa yung offlane niya. Pwede pang mamatay ulit with the rotation ni Nisha with the amplified damage. At ayun na nga yung nangyari.
secure pa ng ano, ng lane dito lalo ngayon kay Mickey. Sarap nga dito ng experience din ni siya. So, look at the net worth guys ha. Namang dito yung mid at saka yung carry dito ng Team Liquid. Ay, hindi siya ng Falcon Blade. Hindi, Recta Madness na. Mayaman niya eh. Lamang na lamang siya sa lane eh. Tsaka pag ganyan, ano lang, okay lang din na mag-Falcon Blade. Normal naman ang ano, puhunan mo. Ano siya eh, kumuha siya ng stats. Stats no? Stats muna siya. Pero requisite kasi yun eh. Pag ano eh, kailangan mo mag-raise. Pero Hindi siya, hindi naman daw mag-race eh. Normal na lang. si Mickey dito. Hindi Patay pa ka na sila ng boss. dito nagsasawa sa Beastmaster. Buti naman, hindi nila mapipitas. Pero Zero Tenacity, ito yung kanilang responde. 4 sa bottom lane, 2 teleport. Yan, ang lalim mo boss. 5 pala, hindi 4. May Remnant ba si Nisha? Dito sa mid. Dito sa Gedli yung kanyang Remnant at naghamit niya na lahat. Pero okay na yun, napatay nila SF. Sobrang laking bagay ng first side of Zero Tenacity. Especially, nandoon si Dream o nandoon yung Clinks. Malaking gold na nakuha nila doon. Siyempre, napigilan nila ulit yung pagkamatay ng offlane nila. Yun naman yung mahalaga talaga. Mapigilan mo yung pagdos-dos ng kakampi mo. Tapos yung pag-angat ng kabila. Pero oy. Okay, pinoprotektan nila yung Dodge. power up. Where's the power up? So on the top lane, yung haste. Pero pinabayaan ng Storm Kaya may napalubog, mamamatay dito. So hindi inabot dito ng disruption. Ano, Boxy. palusin niya doon. Oh. Dodge yung tago, yung ano doon. Tali ng hoodwink ah. Dire's top tower is under Ingat attack. lang din siya. Magigrips din tong si Warwick. Yan yung build niya yun, no? Hindi, ganun naman eh. Slardar ano kasi. Slardar tsaka Trent kasi. So okay yung grips agad. Ganda. Pero pag yung mga kalaban mo, hindi naman ganito, masabi natin mga kop tapos nag-grips ka agad. Naku po, sarap niyan. Pag ganito okay lang. Kasi magagamit mo talaga yung dispel ng grips. Yung Clinks, mayaman mga sir, ha? Napabayaan sa kusina yung Clinks. Katapat lang naman kasi yung Slardar. Pero uy, magpipilhactory yung Slardar. Eh? What? Hindi ko na makita yung build na to sa kanya. So masakit agad, ano niya pa lang, corrosive haze niya pa lang. Sa Corrosive Haze, mas slow. Tapos ano pa? Ano mangyayari doon? Matik, hindi na kailangan mag-dagger ng Slardar pag ganun. Hahabulin ka na lang niya ng face boots tsaka sprint. Then stun. Siya dito. Kita mo nag-ano nga siya eh. Nag-face boots nga siya. Dire's middle tower is under attack. Ayun yung ano niya, pantulong niya sa phylactery niya. Uy, natatakan dito yung Clinks ha. So Nakita agad. aware sila dito sa ano, sa ginagawa ng Zero Tenacity. Alam din ng liquid niya na magpupush na sa baba yung Zero Tenacity. Kasi nandun ka yung Clinks. Handa na ba sila? At they're gonna fake this one. Papakainin na ng Requiem yung pumapasok dito. Huli ka? Sakto. Malas lang. Malas lang may sentry. Malas lang may sentry. Akala ko nga kukutungan lang. Kung wala naman siyang sentry dun, makakapag-provide ng vision yung Clinks na, uy boss, ito. Pangalan niya Dream. Binigyan Ayun. siya ng pangarap dun na pakain ng Requiem, boss. Tulog ka muna at managinip. Uy, sinisya dito sa mid. Kinukulit. Uy, may namatay. Si Tofu. Hindi palabugin. Labanan Kung maging aggressive sila. ka na bigla. Pero Tofu, nabigyan naman ng sabi pa, pero committed yung Primal Roar doon para lang makuha yung position 5. At then again, yung balak sana nila na push sa may baba, hindi naging successful dahil doon sa may pagkamatay ng Clinks. Laking dagok sa Clinks. No? Nagpa-farm ka dapat ng pang DS eh. Nanagad siya. Pero eto ha, si Ace. No, safety. Mataas yung armor niya, then may movement speed pa. Safe yung Lahat pwesto nasa kanya na. Stun. Nandito din si Tofu. Walang OG ah. Cooldown yan. Pumasok pa si Nisha, iniwanan na nga si Moon. So after fending Uy! off yung aggressiveness Buti nito hindi na... kumunik yung Searing Chains. Ayun, after fending off the aggressiveness nitong Zero Tenacity, pupush na dito yung Team Liquid sa top lane. Dire's Munti ka na madama yung Storm Spirit doon. Ito yung masakit sa lahat yan. Nakuhaan na kayo ng... Denied na yung attempt nyo na patayin yung Slardar. Nakuhaan pa kayo ng hero. Tapos nakuhaan din kayo ng Tore. Diyos ko, disaster. Radiant's bottom tower Zero Tenacity. Ang ano naman kasi, Mm.
Ang greedy naman kasi nun, go nila sa Ace malapit sa Go tower. pa rin nila dito si Ace for the second time around. Makunat yung Slarter Yan, mga nakapag-stick. sir. So medyo naparami yung kanilang commitment. Still, they're gonna kill the Shadow Demon. Pangalawang biktima. So not bad for Zero Tenacity. Pero not bad din for Team Liquid kasi bago naman makuha dyan sa Ace, nakuha, marami naman na nakuha yung Team Liquid eh. Lumalim lang sa Ace, diba? Naging greedy lang. Wala, lumayo yung SF eh. Kung nandun naman yung SF, di na magugulo yung Zero Tenacity ng Todoro. Meron pang 19 Rune? Magic Stick charges May shield ni rune, siya. He's gonna bait off. Pakita niyo yung Clinks. Venus niya, buti shield rune yung lumabas. Patay sana siya doon. Oo. Kung sabihin natin haste yun, wala na. Patay na si Storm Spirit doon. Yung Graves niya pa, parating na yung groups niya mga after 3 minutes siguro. Pag maganda yung kanilang farm dito or yung kuha ng mga objective. Magkakadikit naman yun. May Fair. mga ano eh. Kada core naman may mga kadikit din eh. Ayun, oh, yung dalawang carry magkadikit lang. Mid ng Liquid, offlane ng Zero Tenacity magkadikit lang din. Pero to didikit na rin sa puno pero mukhang di naabot. Uy! Tinalubog muna si Tofu, pinapatagal. Pero yung sharpshooter, patama sa kabilang hero. Damay ka pa. Purge mo. Also, I like this one. Yung ginagawa ni Warwick, active na active yung Storm. Bottom tower is under attack. Inalay ang buhay para kay Tofu. Dire's structures are fortified. So, papatuloy na lang dito ng Zero Tenacity. Is under attack. At least, kaya na nilang tapusin yung tower dito. Kasi nung ginagawa ng ano dito nung Zero Tenacity na kahit sabihin mo na lugi yung Beastmaster nila, they were able to provide space para sa kanya and look at his net worth, humahabol ngayon top 3 o rank 3 sa net worth, lead net worth natin ngayon. And for the Trend Protector naman, gusto ko rin yung gagawin niya na mag-shard agad, hindi siya nag-arcane, hindi siya nag-anything, rekta shard. Not kasi yun. Yung nalulugi lang dito, eto si Work, pero parang nagiging... Ayan na naman eh, may kadikit naman siya na core eh, kadikit niya yung Yes. Stardar eh. Nagiging worth it naman yung kanyang sacrifice. Isipin mo dito yung Clinks, meron ng Desolator available. That's a Desolator early. Pag Mahirap nanalo pa patay sila to eh. dito kaya ba nila? Desolator! Uy! Nakaalis pa! Rekem itutuloy mga sir. Habang si Warwick dito Uy. is gonna worry about his HP. Konti na lang. May stick. Buti hindi Merong na-purge. palubog, may stun na naman ba? Habang merong nangyayari sa likod, problemahin mo sa harap na Ayun purge lang. yung Clinks. Siya pala yung mapapurge. Siya ang mamamatay. Wala ka na lang, hirap na rin tamakbo dito sa Stardar boss. Meron na rin kasing Phylactery. Liquid not yet over. Makikita sila dito. Yung nangungulit na chipmunk. Wala, bawal magana eh. Bawal mag-zipin niyo si Warwick eh. Itatago lang ulit si Nisha eh. Alam nila eh. Pwede pa sila pupush dito. Online na ata sila. Pero gold. kukuha sila ng mga heroes mo. Rapsi, 100. Pepera lang ni Nisha. Ito na, ayan na yung nakakabwisit. Ward kasi 5 minutes duration din. Duration ng normal na ward. Oh, it's not ward. Dalawa-dalawa pa yan. Magkukulan. Tapos ang lalim ng pwesto niya. Pinesto niya talaga dito. Nilagay niya talaga ng ward yung dadaanan ng heroes ng Zero Tenacity. Is it ano? Kailangan pa ba ng sentry para makita? Kailangan mo na sentry. What the freak? Ang heal at yun lang. Parang ang ward talaga. Kailangan mo ng sentry para makita. Ayan no. Diba? Namatay man siya dyan nakapaglagay siya ng ward. I mean, alam mo yun, mamatay ka man, may nagawa ka pa rin. Yung phylactery ni Ace. Si Ace yung ano eh. Kumbaga kakaiba yung trip niya ni Ace eh. Kasi isipin mo sa pag nag-blink dagger na yan, mas masyadong dominant tong Team Liquid. Ito, pag nasirin chains ng dalawa, mamamatay na isa dito. Nakita dito si Ace. Pwede pa siya mag-stun, magkoconnect yung dalawang stun. Sisigawan muna siya para ma-lockdown dito yung makunat Deep na Slardar. Na-slow talaga. Sumabog pa rin sa purge. Grabe dito yung build ng Slardar, boss. Tsaka yung Storm Spirit, sumabog pa rin sa purge. Wala pa rin. Kala mo lang makakaligtas. Di na nga mag-dagger talaga. Oh. Wala pa nga si Mickey doon, Mike. Kaya ba ng Zero Tenacity Game 1? Kanina oo eh, pero ngayon parang hindi na eh. Parang pahirap eh. Hindi, tiwala lang sa bone. Mayaman pa naman yung bone, di ba? Kaso pa-purge lang kasi yan, boy. Wala lang, para di sabihin masyado tayo one-sided dito sa liquid, oh. Dire's Hindi bottom na. tower is under Sinasabi lang naman natin yung nakikita natin eh. Sige. Ayun na nga dito.
Yung ano dito guys, yung network unti-unting nakikita na natin. Yun inaano din yung phylactery. Tapos shardness dito si Ace. Tama naman. Tamang gapang I lang mean, dito yung slot. hindi naman na-effect yan pag nag-stun yung ano, yung Slardar, yung sa Phylactery. Kailangan niya talaga i-apply yung corrosive base. Ayun siguro yung tinutukoy. Nag-shard siya tapos, 'di ba? Oo nga. Kailangan mo pa rin apply yung corrosive base. For the stone na yun. Kung corrosive base niya, mas slow, no? Ah. Usually kasi yung build, 'di ba? Dagger tapos tsaka ka mag-shard. Okay lang din naman. Pinaglalaroan ng liquid dito. Oh, yan o, tatakan mo. Slow. Hirap na tawak mo. Apple ka, boss! Pero meron siyang backup dito. Yung Slardar, gusto nila nga patayin. Successful Masyado dito malalim. yung Zero Tenacity. Pero si Nisha, hindi siya matitinag. Still standing in the eyes of the enemy. Habang si Mickey is gonna use the Requiem. Papapatay niya dito yung Full Lengths. Si Nisha, mga sir, gustong rektahin na Electric Vortex. Pero iiwasan mo dapat dito yung right click ni Mickey. Masakit yan, Sakit. boss! Ano na item yan? Siguro may casual chrysalis na yan. Wala nga ako nakikitang crit eh. Ang sakit niya lang talaga. Grabe si Nisha dito, monkey, no? Siguro naka-Dragon Lance lang yan. Magpa-pike. Could be, yes. Kasi may ano sila nakalaban eh. May clockwork sila nakalaban. Diba? Wala pa nakikitang critical kanina eh. Sakit mo, boss. Yung Storm Spirit, hoping na mapapatay nila yung Ember doon with that Vortex duration. Kaso, dyan yung SF. Nakita mo yung kanina napunta yung Tormentor. Kinisha pa. Wala eh, nakita naman natin, prenayo nga kanina ni Tofu yung shard eh. Eh, kanaya yung shard, tapos yung Slaughter may shard na rin. Ganon din yata, meron na rin yata yung Shadow Demon. Kung wala pa yung Shadow Demon, edi kung Sa Shadow Demon, sana, di ba? Demonic Lens, kailangan niya din yun eh. Naku po, kita ka. Aabangan mo pa yung rune namin ha. Yung Shrine of Wisdom namin ha. Di ba nakaka-dispel na yung spirit ng Slaughter, Sir Mike? Sprint ba yan? Nakakataas ng status resistance ata. If I'm not mistaken, Alan. Yung yung sprint niya. May slow resistance lang, parang ganun. Sa Ags yata. Sprint daw eh. Kasi yung action slaughter, pag pag nag-paddle ka, magkakaroon ng paddle. Ayun nga, and doon nga yung stats resist. Pero meron din yung sprint eh. May something sa sa sprint niya. Sa facet mismo. Tingnan mo. Unslowable siya. Iyon, ang gusto kong ibig sabihin. Buti naman, nagkaintindihan na tayo. Dapat sinabi mo na directly. Hindi ko kasi masabi kung yun ba talaga yung ang lalim kasi ng question dito ni Bossing. Balik tayo dito. Wala siyang dispel. Wala ba? Ano lang nakalagay dyan? Slow resistance lang tsaka movement speed. Magbi-blink dagger na dito si Ace. So Greaves online na sa Storm. O baka tinatanong nyo, hindi, ito, yung pan-dispel ng Storm. Oo nga, yan. Lalim nga na tanong. Sa corrosive base. Ayan. Ikaw nga tinatanong eh. Hoy! Kita na naman yung pogi. Wala, hindi nakaka-dispel. Duga nun kung nakaka-dispel yung sprint ng Slardar. Magro-roshan muna ata sila. Nerf talaga ni Valve yun. This is so easy sa side ng Liquid. Because they have the Slardar. Kita mo yung roshan dito, hindi natatagal Kung nasa paligid. Belos yun eh. Slardar SF. Baka tumagal. Nasa paligid lang itong Zero Tenacity. Kasi malayo yung clicks. Hindi na nila isusugal. Kuha na dito yung Aegis, mga sir. Kala ko gagawa ng Mission Impossible ng Clockwork. Kaso naitago. Nahuli. Ayun. Nahuli yung gagawa sana ng Himala. Dagger na rin kasi itong Shadow Demon. Tsaka nakita nila dun sa may lane ward malapit sa Torre.
Na-checkmate Hindi, yung walang shard Zero ako Shadow Tenacity. Demon, Mike. Oh, Wala shard. pa. Hindi, kung hindi bumili nga ng shard yung Trent kanina, Oo. tapos nakuha nila, para sa Trent sana. Oo nga. Pero since nabumili na yung Trent, yun, sa Ember na napunta. Hindi napunta sa Shadow Demon. Ah, Pero hindi. speaking of the Trend Protector, Tofu dito, mapipitas mga sir. Pero, pumasok na si Ace. Nakita na naman yung flanks. Pag natatakan ka, hindi ka natatantanan. Pwede pa nga patay na itong Hoodwink eh. Worth it. Ayun yung mga moment na mag-all chat ka eh. Worth it. Oo nga eh. Want me? Aegis naman to ba? Makakapag-fake pa yata. Out muna sila pagkatapos ito ng Aegis. Ano mo na? Buti Nandito naman. na yung kakampi. Buti naman, di ba natanggal na rin yung Aegis advantage dito ng Team Liquid. May room for ano na. May room for Wait lang. opening para makabawi, no? Kung malay mo, tamang ulit tong pwesto si Mickey, di ba? Mahuli nila ulit ng ganun. Sobrang laking gold nung makukuha na sa side ng Zero Tenacity. Oo nga eh. Yun lang, kulang ng clicks dito. Magre-respawn muna siya. So, Team Liquid, Pag nagbigibit ng Slardar, wala na. Wala na pipigil sa kanya. sama-sama jutsu na muna sila. Shiva scored, Nisha. Ang yaman, boss. Less than 25 minutes, may Shiva na, tapos may Vessel pa. What the? Ang okay nga rin yung ginawa niya eh, no? I mean, usually kasi makikita rin, di ba, unahin yung kaya before mag-Shivas. Siya, mas inuna niya yung kaya, yung Shivas kasi alam niyang kailangan niya ng armor dahil sa Clinks. Kaya di siya tumatagal kanina sa mga, sa mga go. Kasi yung armor niya May mataas-taas. veil siya eh. Are scanning. Patong yun, yung yung veil na armor tsaka yung plate, yung sa Shivas. O kahit yung sa plate mail lang kanina, nung di pa buo yung Shivas. Oo. Shoutout daw sa asawa ni Boss Antay na si Kate. Friend. Si Leo. Hello. Ngayon pala siya magkakaya. Eh, nakyo na yung kanina eh. Pinagpipilian niya eh. Oo. Siguro kung namatay si Nisha, bumili na ng kaya. Kaya ba nila dito? Yun lang. After na palubog. Okay. Nagsabay. Yun yung creeps. The power of the creeps. Makakaano talaga yung store. Makaka-react talaga pag napindot Kaya nga. niya. Kaso, hindi siya effective. Sinabi ko naman sa session kanina, ang hirap maglaro ng defensive sa draft nila. Kasi wala silang pang wala silang pang laban. So, wala silang pang bato-bato lang ng mga skills, yung ganun. Are scanning. Uy. Sinasacrifice ng Liquid yung bottom lane ha. So, kinukuha dito ng Beastmaster habang Is under attack. Cut kukunin rate ng na nila lang yung talaga. mid lane, kukunin din na yung top. Sumama na yung set. Dyer's Next item ni Mickey. has fallen. Radiant Skadi ba? is under attack. Butterfly pala sa Radiant queen. structures are fortified. Nakalimutan ko. Buildings in Harmony. Is under Ang attack. tagal ng item ng Flinks na yun. Kung magbibi-fly yung SF. Diyos ko, abutin ka na siyam-siyam sa MKB mo. May sinasabi ka naman. Hindi naman sa comment eh. Sa check ko muna. Dyer's top Habulin ba? attack. Wala, mag-isa lang yung SF dito. Ay, yung Ember dito. Wala, ano lang. Mm. Tamang defend lang ng base. Uy, sakto. Okay, nasigawan. Bait! Grabe. Baited! Sakto yung dun. Sakto yung Hook hook shot? ni Muz. The Hookerino. Dyer's Eto, Mike. is under attack. May nakalaban. Sabi ni Eddie, yung nagtatanong kanina sa Dispel. May nakalaban kasi ako ng Slardar, Boss Mike. QOP ako na safe lane. Na-dispel niya yung Shadow Strike ko kada sprint niya. Ewan. Siguro hindi lang siya nasa slow, boss. May slow resistance. Oo. Yung Ayun. Shadow Strike mo, akala mo nasa slow siya. Pero ongoing pa rin Wala. nata, boss. Wala siyang masyado sa effects sa slab Oo, sa sprint kasi. Pero yung damage nandun. Mhm. Under attack. Siguro yung nangyayari. I hope we answer your question. Pero kung nangyari man talaga yan, tao dyan ipis. Bug. Baka meron siyang item na SNY, no? Or Lotus Orb. Diba? Pero okay. Nakuha din yung tower dito sa bottom lane. Ayun naman yung kalakasan din ng drop kasi ng Zero Tenacity. Mabilis sila mag-push. Basta, kailangan lang talaga nila ng isang break. Isang teamfight na matiteamfight nila yung Team Liquid. Pwede sila makapag-high ground. Oo. Kaso mahirap kasi. Hindi maganda. Nakuha nila si Ember Spirit. So nagkaroon ng konting opening. May remnant naman yung Ember doon eh. Sadyang hindi niya lang inaasahan na mahuhook shot siya basta-basta. Dito pa rin sila nag-aabang sa bottom lane.
Anong progression ng Slardar? Meron siyang 3K. Ganyan na yan, na bangko. I-deposit niyan mamaya. Oh, interest ang ano niya. Bangko ka ba? Kasi may interest na ako sa Yun. Kop. Kaya saan siya kayo? ikaw pataas naman naman nagsimula HP. eh. Ikaw naman nagsimula, Mike eh. Di ba? Wala starter Kaso, Rakwang! Putoy! itong na-delete. The handsome devil. Na-alt F4 yun. Na-alt F4 si Warwick. Uninstall daw tapos. Wala kang ano dyan. Wala kang dispel sa ginawa nila. Ayop yan. So satisfying to see. Deleted by the Requiem. BKB going for Silver Edge na dito yung SF. Dire's middle tower is under attack. Handsome devil ka para ha. Sabi ng Shadow Demon, mas demonyo Alam ako. nila. Ay, nakita ng Zero Tenacity ng Ember sa likod Uy! Kutongan mo! Wala. Ay, nakakutongan niya. Big target sana, pero okay lang. Dalawang supports pa rin. At least in-address na dito ng Team Liquid yung kanina pang ginagawa ng Zero Tenacity for 5 minutes na dito lang naglalaro talaga yung Beastmaster sa may baba. At nilagyan na rin ng word. Wala silang gem, no? Yun yung mali nila eh. Kitang-kita sila ng CCTV palagi. Itong Team Liquid. Kanino? Wala, sa bagay, hindi ka rin kasi, sayang din kasi nag-build ka ng gem eh. Diba? Kung nagugulag yung dalawang Oo, support eh. Mapapatay kayo, makukuha pa ng kalaban. Kaya nga. Ganun, di ba? Lalo kayo mababound sa utang eh. Ayun, nag-AC. Malapit na. 500 na lang. Antayin na lang nila yan bago sila makapupush. Isang hora na lang dito mga May sir. ano pa naman eh. Sakto naman yan eh. Pagkakuha ng AC nung Slardar, pwede sila mag-push sa baba tapos Roshan. Malakas pa naman yung high ground defense dito ng Zero Tenacity. And I think mag-o-over tayo dito ng 38. So sa mga nag-over dyan, good luck sa inyo ha. Ako tingin ko hindi. Hula lang, hula. Sige. Lalo na pag natalo yung Zero Tenacity ng one fight. Hindi na kami pupunta. Sa akin ka lang. Cast speed. Hindi naman magagamit yun ng Emberan. Ay, ng ano na Shadow Pen dyan. Sa Shadow Demon yung kawawa. Demonic Lens. Hindi naman magamit masyado yun eh. Ano siya eh, heater siya eh. Oo nga eh. Siguro pag nag-level 25 na, yung ano niya, Shadow Race niya, applies attack damage. Ayun pa rin ba kukunin niya? Naisip nga baka mag-cast speed na lang din siya eh. At least kung kailangan niya man mag-defensive defensive requiem, magagamit niya agad yung requiem eh. Sa bagay, ganun din talaga. Pero tingin ko, hindi na inabot ng level 25 yung Shadow Ayun niya eh, baka matapos yung na eh. laban. Ay, na-easy na rin dito yung Slardar. Sakto. 1 minute and 40 sec. Lalabas yung Roshan. It's time. Kailangan na lang i-address ulit ng Team Liquid yung nagpupush sa baba na Zero Tenacity tapos go for Omega. Uy, may nakita sila na naman. Yeah, Tantrad Protector May tago pa? is Boss, saved by the Shadow Demon. Gusto siyang Uy! patay. Pero ako nag-respawn siya dito sa high ground. nag-loading si Mapapatay pa rin Topo. si Tofu. Marang position lang dito yung Storm. Pop-up niya yung Grips, makakalis siya. Buyback nga dito. Gusto pumalag ng Zero Tenacity. Parang hindi agad nakita ni Topo yung hero niya. Nakita mo pagkalabas niya siya, pagkalabas niya sa... nakatayo na siya. Ganoon lang siya eh. Hindi niya siguro nakapansin. Pero nagamit niya naman yung Greater Healing Lotus. Di nga lang siya nakapag-Solar Crest. Oo. Pero nag-buyback si Mus dun ah. Yes, they're gonna commit the buyback kasi gusto nilang pumatay. Nakita nila si Ace. Gusto nilang i-burst ng Slardar. Pero yung Storm yung napahamak dito. With Nisha on the nung front Ember, line. boss. Triple! Dito na Searing Chains! Uy! Grabe naman yung pasok dito ng Ember. Parang combo breaker ang nangyari doon. LT yung nangyari kay isa. Pumasok, hindi nakapag-stun, namatay na lang bigla. Di ba? Pero siya lang yung namatay doon. Siya dito sa may side ng Team Liquid and Zero Tenacity. 4 yung patay. Nag-buyback dyan si Mu. So basically, team wipe yung nangyari kanina. Oo. Di ba? The good thing na nga lang is 20 sec before lumabas yung Roshan, hindi naman makakapag-push sa baba dito yung Team Liquid, given niya na wala silang creeps, pero mukhang high grounds na lang ang i-aim nila. Pag nabuhay ng hero sa Zero Tenacity, saka sila magro-Roshan. Yes, kita-kits sa Tomas Morato. Mag-high grounds na ba sila dito? Si Mikay na sa top na. So, meron ng creep wave. Yan na nga. Depensa lang. Natatakot ba ako?
Sabi ni Mickey, hindi. Wala sila dito ng Parax. Silver Edge na rin. Wala na. After nito, Roshan. Ayun na, ping na. Ping na sa sino Yellow. Shadow Demon. Pwede pa silang gumawa. Or Roshan na lang safety. Naku po, may Aghanim na Ember. Mas malikot na. Grabe. Roroshan muna sila. Nasa bottom lane pa naman. Nandito din si so it's gonna be mabilis fast lang to. Roshan. Last fight. Maabutan ba ito ng second rocket flare? Kasi kaka-rocket flare lang eh. Nakakapag-smoke. Dira, bilis lang. Zero Tenacity gusto nilang i-contest pero kita mo naman yung vision dito na Wala na. mapro-provide ni Tofu. So, kukunin lang ng leg pick ngayon yung Roshan. Tago ka pa, boss? Natago. OG pa yata to. Pagkatapos, masastaan dito ni Ace. Reckon dito sa malayo para ma-fear lang yung Storm. Hindi na siya Gundo? naka-recover. Dinagdagan na ng trauma. 3 searing chains yun, oh. Yun pa, na-slow dito ng Corrosive Haze. Pero Defensive roll. Beastmaster, he's just gonna run. They don't have the Storm. May naiwanan ba? Wala. Wala Pero, na. Patay pa rin. Ang sakit na nangyari doon sa Storm Spirit yan. They were trying to kill dito si Tofu. Andun yung Clinks. Nag-commit ng dust dun yung Storm Spirit hoping na mahuli nila yung trend kaso hindi rin successful. Napasama pa yung ginawa nila kakamo. they're going for the push. They want to finish this early as possible. That's the banner na gamit na rin dito mga sir. Binasag naman agad. Babasagin ng clicks! Kaso buhay mo kapalit Na-expose yung yata. kanyang sarili. Nag-crit! Aray! Aray ko! Aray mo! Aray niyong lahat! Ramdam na ramdam mo dito yung right click ng Shadow Fiend bossing! Ay! Nahil pa. Ayun po, wala na. GG na, boss. Napakabalangya naman nitong gustong i-sustain ng Team Liquid yung Shadow Fiend nila. Gusto naman mamatay ni Mickey, oh. Sinari niya na eh. Ini-sponge niya na dito yung mga damage ng kalaban. Pwede na nga siya bumili ng Satanic eh. Sapat na yung pera niya pambili Satanic eh. Akala niya mag-zip eh. Nag-spike siya doon. Yung walang dahilan. Pero yun na, nakuha na dito ng Team Liquid. Isang lane na lang natitira sa Zero Tenacity. Paano pa yan? Pagkabuhay ng Clinks niyo yung SF may Uy! Satanic na. Wala, tapos na. Oh, sige na. Tapos na. Sige na. Sige na. Depensa na lang sila. Pero yung Clinks, maaabutan ba yung Mega Creeps? Maaabutan niya yung Mega Creeps. Magre-respawn na siya. Pero ubos na nga yung kanilang Ayun na yung base Satanic ah. dito, mga sir. Oh, rekta push yun eh. Wala naman kailangan hintayin. Available naman lahat ng skills nila eh. Oh, di distansya. Distansya Diyan siya amigo amigo. muna, no? Papasok mo na si Ace. Saan si Ace? Si Ace nasa likod lang. Nag-good time na dito si Ace eh. Meron bang makukuha dito yung Zero Tenacity? Uy, buti. Ganda-ganda ng clockwork. Buti na yung rocket niya yung Slardar boss. Papasok sana yung Slardar nag-stand sa lupa. Yung ginagawa niya, no? Kung di na-rocket na yun, na-rocket ni boss, na-stand siguro Patay yung na Storm. sana yung Storm, yep. Papakita na nga sila. Pumasok na naman dito yung Storm. Pero walang pakialam dito si Mickey. Pinaghahampas na dito yung tower, mga sir. Nakita nila dito yung Beastmaster. Instantly deleted na nga. Wala pang buyback. 4 versus 5. Alam mo na. Meron tayong Aghanim Scepter dito ng Clinks. Pero pagkatapos GG, tinawag yan, hindi na nga sila papalag. Without the Beastmaster, wala silang opening na makakita. And yung first game nga dito, hindi na kinaya dito ng Zero Tenacity. GG na. Liquid will take it. Okay naman yung naging drop dito ng Zero Tenacity. It's just that hindi ka lang talaga komportable na lumaro ng defensive sa ganitong drop na inalabas nyo. At the same time, yung mga rotation nila ng early, nagko-commit sila ng 4 na heroes pero wala silang napapatay. Diba? Hindi sila nakakahuli ng hero. Ang nangyari pa, sila pa yung nahuhulihan, sila pa yung namamatay. Diba? Kaya sobrang pangat na nangyari. Oo, mayaman yung Beastmaster pero pang push lang kasi eh. Push lang natin siya naramdaman. After nun, pag wala siyang roar, wala siyang kwenta eh. Oo. Diba? Hindi siya random. Tsaka yung talaga, yung Clinks. Sobrang counter sa kanya ng dalawang hero ng Liquid. Yung Slardar tsaka Shadow Demon. Ban sila ng isa doon kung gusto nila ulit mga Clinks. So, who's the MVP nga dito? Direct, pero sasabihin natin dito yung MVP. Ikaw, sino sa'yo? Ako, Ember ako. Number?
Ang daming ginagawa ng Ember eh. Sige. Tapos yung item niya talaga na Shiva's Guard agad. Ang kunat niya doon. Si Nisha, marami siyang ginawa dito. Mhm. Pero compliment pa naman for work din. Ang dami din ginawa ng store. Pero alam mo naman, yung Liquid. Wala, doon syempre MVP natin sa panalo. Sa panalo tayo dito.